Pamagat po ng ating pag-uusapan po ngayon ay add-ons. Okay. At pinagtatanong ko, anong ibig sabihin ng add-ons? Kasi one time nagpunta po ako sa McDo, sa Jollibee at saka sa Chowking. At meron po silang inaano na, sir, baka gusto niyo po mag-add-ons. Hindi ko alam kung ano po ang ibig sabihin ng add-ons. Tinanong ko isang kabataan, nanakuyo ko ngayon. Sabi ko, anak, ano ang ibig sabihin ng add-ons? At hanggang sa umalis na lang sa harapan ko na walang nasabi. Okay. So, anong ibig sabihin ng add-ons? Dagdag. Okay. So, binigyan ko ngayon ng acronym, add-ons. Add, order new, sir. Add-ons, order new, sir. So, buksan po natin ang ating banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng ikalawang Pedro, kabanatang 1, 5-7. Okay. Basahin po natin, kung nakikita po ninyo, basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Okay. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Sa panahong tulad po nito, hindi na po natin alam kung sino ang tama. Lalo na po doon sa Kongreso, sa Senado, o saan mang sangay ng barangay. At even po ng ating bansa. Sino po sa inyo tuloy na nagbabayad ng PhilHealth? Tuloy tayo nagbabayad ng PhilHealth. Ako senior po, tapos na po ako mag-PhilHealth. Pero continuous po yung pagbabayad ko ng PhilHealth, hindi para sa akin. Okay. Tuloy-tuloy lang. Although may mga nagdi-discourage na stop niyo po muna kasi may problema. Pero that is my obligation. That is my commitment. Wala na akong pakialam kung anong gagawin nila ron, basta ako may resibo and I've paid it. Okay. So, kasi duty natin yon. Kung gusto po natin na matulungan tayo ng PhilHealth sa bandang huli. The reason why Peter was telling us na mag-add tayo, okay, to supplement your faith, ibig sabihin niya, add to your faith. It is because we are living sa mundong ito na ito po ay halos rampant ang kasamaan. Nung araw parang bali-balita mo lang, ngayon nasasalat mo na ang kademonyuhan. Noon nababalita, noon nararamdaman mo, ngayon harap-harapan na. One time pumunta po ako sa isang kapitolyo para mag-ask po ng isang titulo ng isang kapatiran dahil ang sabi sa akin, Pastor, hindi ako pinapakinggan doon. Baka ikaw pakinggan doon. So nagpunta po ako at kilala po ako doon sa ng Register of Deeds. Nung makita ako, sabi ko rin, Pastor, ano po kailangan nyo? Kailangan ko itong titulong ito, ganito, ganyan. Pastor, mag-ingat kayo ha. Saan? Kay Eddie. Bakit? Anong meron kay Eddie? Si Eddie kasi mahilig sa lagay. Sabi ko, sino ba si Eddie? Eddie ako. Naging kalakaran na po yun. Naging kalakaran na. And one time, we pastors discuss it. Sabi ng isang pastor, ayaw natin mag-compromise doon sa system ng mundo. Lalo na kung may mga papel tayo na gustong kunin, pero minsan napapailalim kasi nga, hindi rin tayo sumasabay doon sa sistema ng mundo. Para mapabilis, kailangan mo ring magbigay. Yun nga lang, what's the motive of your heart? Isang attorney, chinat ako. Sabi ng attorney, Pastor, ano po yung stand po natin as a church?
dito po sa panawagan na kailangan po mag-rally. Okay, dahil po dito sa DPWH, ang sabi niya, was it biblical? Ang sabi ko, it is biblical na ipahayag natin yung ang ating damdamin. But God weighs our motives. Tinitignan ng Diyos ang ating motibo. Why? Di ba? So lahat ng bagay po, bakit nangyayaring ganito? Na ang sabi ng Biblia, dyan sa pananampalataya hanggang sa pag-ibig, i-add mo ang lahat ng ito. These were the qualities that a Christian should possess and must have into their lives. From faith to moral excellence or virtue, and then virtue to knowledge, at sumunod pa yung iba. For one reason, for us to escape the corruption of this world, na nandun po kasi yung tinatawag na evil desire. Bakit nagkakagulo ang ating bansa? There is an evil desire at ayaw ng Diyos na tayo ay makontaminate. Kasi nandito tayo sa mundo at ang mundo ay merong sakit na tinatawag na STD. Ano yung STD? Spiritual transmitted disease. Spiritual transmitted disease. And because of that, ang mundo meron din siyang SSS, sin, sick, soul. At bilang mananampalataya, let us not be contaminated dito po sa takbo ng mundo. Kasi God have placed us into this earth, pinadaan lang po tayo. Hindi tayo po taga rito. We are in this world but not of this world. But we have to make friends with others sa isang purpose na ang lahat ng ito ay madala po natin sa Panginoon. Kaya, add-ons, something added on or make an addition. Ano ang purpose ng lahat ng yan? At ano ang purpose why this fast food o yung mga karinderya na nagsasabi na mag-add-ons tayo? Ano ang purpose nila? To add flavor, to add sweetness, and beauty to your order. Kasi pag nag-order ka, sir, baka gusto nyo mag-add-ons. Hindi, gusto ko lang yung halo-halo. Sir, baka gusto nyo, dagdagan po natin ng ganito. Di ba? Dagdagan po natin, sir, ng leche flan. Di ba? Tsaka kung gusto niyo po, lagyan po natin ng giniling. Di ba? So lahat ng purpose niyan, di ba, para sa ikabubuti at para sa ng kanilang negosyo, and of course, ma-attract po tayo doon sa ganda ng kanilang presentation. And Peter was telling us na para gumanda ang ating buhay, you need to supplement. Kailangan mag-add ka. At itong mga i-add mong ito ay dekalidad ito na kailangan sa spiritual na buhay na nandito ka sa mundo so that you will not fall into temptation and you will escape the corruption of this world because of its evil desire. So ang ganda ng layunin niya. Kaya una ang sabi niya, make every effort to respond to God's promises. Effortless effort results to consistently inconsistent. Ulitin ko, effortless effort. Sino sa inyo ang nakarating na sa NAIA? Paliparan. Yun po ay nakarating na po kayo sa effort. Airport. Hindi pala effort. Airport pala yun, sa airport. Okay, so you see effortless result, okay, to consistently inconsistent. Everything we do, nang wala pong paggamit ng effort, wala pong mangyayaring mabuting resulta.
So the spirit of diligence is what you need, is what we need to achieve something. When you are aggressive to the goal, to the purpose that you wanted to acquire in your life, at agresibo ka, no one can even stop you. And when we speak of diligence, we speak of pagpupursigi, we speak of being industrious because we wanted to achieve something in life. And Peter was telling us nang lahat ng ito ay kailangan maiad sa ating buhay. So walang Kristiyanong lumalago nang walang effort. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo bang lumago? Mag-effort ka. Di ba? We need to do something para lumago. Kahit yung mga nag-aaral, kung gusto mong mahasa at lumabas ang talino mo, kailangan mong mag-aral ng gusto. And when you do that, the best is yet to come. And mula doon sa kaibuturan ng puso mo, lilitaw ang the best mula sa iyo. Kasi nag-effort ka. So one, ang sabi niya, na kailangan ma-possess ng mananampalataya is faith. There was a time when the Lord Jesus Christ ay sumakay sa bangka at pagkatapos, in the book of Mark and even in the book of Luke, sumakay sa bangka at nagkaroon po ng isang malakas na unos. At ang sabi ng Bible, si Jesus ay natutulog doon sa bangka na ito ay sinisiklot-siklot ng alon at ito po ay halos mapuno na. And the disciples, nataranta sila at ang huling alas nila, we have to wake up Jesus. Para kung lumubog ang barko, at least maglanguyan na lang lahat tayo. But then when Jesus woke up, ang sabi ng Bible, sinaway niya ang hangin at pumayapa ang dagat. And Jesus told them, "O you man of no faith, kayong mga walang pananampalataya, how long would I be with you?" You see, these disciples were with Jesus, and yet Jesus found them as no faith. Maraming Kristiyano nasa loob ng simbahan, pero hindi naman nananampalataya. Tignan mo yung katabi mo. Hindi yan ang sinasabi ko. Hindi siya ang tinutukoy ko. Diba? Kaya ang sabi ni Jesus, diba, how long would I be with you? Magkakasama na tayo, and yet, sabi nga noon, I have found no faith in you. Wala akong nakitang pananampalataya sa inyo. So, when you have no faith, you are entering into a world of limitation. And when you are into a world of limitation, you are in the atmosphere ng walang pagiging extraordinary person. So when you enter into a faith, into a world of no faith, limitado ka sa lahat ng buhay. Alam niyo ho ba, yung mga courageous people, hindi naman talagang matatapang yan. May mga kinatatakutan din yan sa buhay. Ang tawag sa kanila, may lakas lang ng loob and ready to admit whatever the result is. Kasi lahat ng matatapang, meron ding kinatatakutan. Limitado rin yan. Pero bakit sila nagpapatuloy? May lakas lang ng loob. Na handa nilang tanggapin kung ano ang magiging resulta ng kanilang ipinaglalaban. So courage is not the absence of fear, but overcoming fear. Kaya ka merong courageous spirit because you want to overcome your fear. Bakit mo pinapatay kapag nakakita ka ng ipis? Ba't mo pinapatay? Kasi takot ka eh. So pag pinatay mo na yon, wala na kang katatakutan. Pero hanggat yan, gumagapang at lumilipad, takot ka, magtatatakbo ka. Pag pinatay mo, panatag ka na. So we have to kill all those fears that put us down. Hindi tao ha.
Papatayin nyo. The spirit, okay. Kasi ang tao, kapag merong kinatatakutan, ang unang kalaban niya, sarili niya. So when you operate in fear, you are a limited person. Limitado ka sa lahat ng kilos mo. Kasi naghari na yung takot. At kapag pinagharian ka ng takot, walang pananampalataya doon. But when faith operates in your heart, you can even face those dreams that are impossible dreams. Di ba? Nung sabi niya, to fight the unbeatable. Ang hirap nun. Unbeatable, pero you are going to fight. Di ba? To dare, where the brave dare not go. Yung hindi kayang puntahan ng matatapang, pupuntahan mo. Why? Because you want to conquer your fear. At para yung fear na yon mawala, you have to operate in faith. So, faithless people are driven by emotions, while faithful men are driven by trust in God. Faithless people are driven by their emotion. Pero yung mga faithful na tao, ito po ay driven by trusting in God. Lord, hindi ko alam kung ano ang kahihinatnan ng gagawin kong ito. But I have the faith. You have promised me to wherever I go, as long I am in your will, you will always be with me. And that is trusting God. That is faith. And second, yung moral excellence, which is virtue. So courage doesn't always roar. Sometimes courage is the little voice at the end of the day that says, I try again tomorrow. Yung mga coward, yung mga taong takot, ayaw na nilang makipagsapalaran. Because they were driven by fear. Pero yung mga courageous na tao, return bout tayo. Kita niyo yung mga boksingero, pag natalo, naghahamon ng return bout. Basag-basag na yung mukha, pero ang gusto pa rin nila, return bout. Lahat ng boksingero, nangangarap na labanan yung champion. Alam mo yung bakit? Kahit sila talunan. Kahit alam nilang matatalo sila sa champion, pag nagkwento, alam niyo ba yung champion na yan? Nilabanan ko yan. Wala naman challenge the loser eh. Di ba? Sino tinalo mo? Ay, yung loser. Bakit gustong-gusto mo yun? Para laging winner. Di ba? Pero yung haharapin mo, yung mga bagay na kinatatakutan mo, man, that's another story in life. Because you want to conquer yourself. So behavior showing a high moral standard, ito po yung tinatawag na moral excellence. It is a behavior showing a high moral standard. A morally person is a desirable person. Panatag ang mga tao pagkasama ka. Kasi mahahawa sila ng galing mo, ng kabaitan mo, ng kabutihan mo. Pag mabait at mabuti kang tao, you will be loved by many. Ulitin ko, kapag ikaw ay mabuti at mabait, mamahalin ka ng maraming tao. Kasi pag kasama ka nila at kasama mo sila, panatag ang kanilang kalooban. So, immoral person, ito yung hindi faithful. Ang tawag sa kanila mga damager. Pagkasama mo, parang meron namang naghihintay na kapahamakan dito. Meron ba kayong karnasang ganun? Na sa tuwing kasama mo, itong taong to, napapahamak ka? Minsan, biruan namin mga pastor, meron nagbigay sa akin ng kotse noon, na kapag ka pinaandar mo, umuulan, magpahayong ka rin sa loob. Tapos yung paa mo, binabaha na dun sa ilalim.
At kapag tumakbo yan, pag ganun mo doon sa side mirror mo, uy, bakit tago? Nahulog na pala. Meron akong isang kasamang pastor na laging gustong-gustong sumabay sa akin. Sa tuwing magkasama kami, kung ano nasisira sa sasakyan. Sabi ko, sa susunod, wag ka nang sumabay sa akin. Sabi niya, hindi, isama mo lang ako kasi mekaniko naman ako. Di ba? May mga taong ganon na pagkasama mo, humanda ka kasi kung hindi mapapahamak ang bulsa mo. May mga ganon eh. Di ba? Kung tawagin ay si Pastor Palibre. Okay. Pinapatay na natin yung espiritu ng palibre. Okay. So, immoral person, ito yung hindi fruitful. At ito rin yung hindi faithful. Ang tawag sa kanila, mga damager. So, pag morally upright ka, lulusubin ka ng mga magagandang bagay at pangyayari sa buhay. When you are morally upright, di ba? Sabi ng tao, pagkasama kita, panatag ako. Pagkasama kita, parang wala akong problema. Pagkasama kita, yung problema ko, parang andaling malutas. Di ba, ang sarap naman pakinggan? Kesa sa pagkasama kita, bumibigat ang kalooban ko. Ha? Pagkasama kita, parang na-high blood ako. And then the third one is knowledge. Ang sabi ni Peter, ang sabi niya, matapos may idagdag nyo ito, ang sabi niya, yung pananampalataya, moral excellence, yung knowledge, kaalaman. So, you need to know your strategy. Excitement without strategy will bring tragedy. Yung na-excite ka na gawin ng isang bagay, pero hindi mo alam kung ano, kadalasan ganito eh. Mas pumapalpak ka pag nakita mo na ang daling gawin ito. Naglalaro ako, kapag free time ako, doon sa cellphone yung parang mahjong siya, na imamatch mo lang siya, pipindutin mo lang ang dalawang magkapareho, pagkatapos okay na yon. So dahil ang dami magkakapareho, minsan may mga nailalagay ako doon na walang kapareho para yung susunod na tinakpan niya ay may kapareho, yun ang pipindutin ko. There are times na sa excited ako, hindi ko alam na yung mga pinagpipindot ko, hindi na pala magkakamatch. Pero ang sabi ko, ang dali-dali lang eh. So basta nagpipindot lang ko kasi nakita ko, ang dali. Yung palang minsan madali sa buhay, madalas ang kapahamakan mo. Pero yung mahirap pala, yun pala ang pagtatagumpay mo kasi pinag-aaralan mo. Yung mga mahirap na pangyayari sa buhay, hindi ka basta makapagdidesisyon. You have to pray. And there are times you have to wait kung ano ang magiging tugon ng Panginoon sa iyo. Pero pag nakita mo, ang dali lang, Lord, wag ka nang makialam ha. Ang dali-dali nito eh. At kapag ginawa mo, palpak pala. Because of excitement. Kaya ito yung sinasabi ko. You need to know your strategy. Kasi excitement without strategy will bring tragedy. Trahedya sa buhay. Kaya nga, for the knowledge, ang sabi niya, study to show ourselves approved unto God. When we say study, that includes research. That includes meditation. And that also includes prayer. Sa pag-aaral, kailangan mo pagbulay-bulayan. Sino sa inyo pag nag-aaral, higa na, nagbubulay-bulay pa sa kanyang pinag-aaralan? Minsan, habang nakahiga ka, nagsasaulo ka pa. Di ba? At dahil ang dami mo na sa ulo, excited ka nang pumasok bukas, na late ka ng gising. Pagpasok mo sa school, tapos na pala ang exam. Ha? Pinagandaan mo. Di ba? Pero ang nangyari, naging palpak. You know what? Knowledge is power. You cannot be fooled by anyone kapag marami kang alam. At yung alam mong yon dapat laging in line doon sa limitation mo sa buhay.
Dahil ang sabi ng Ecclesiastes, over knowledge. Do not be, sabi ganon. Huwag kang maging alam mo ang lahat. Why destroy yourself? Kaya yung iba, ang sabi ganon, naalala ko sa province, tinanong ko yung isang mga tao doon sa paligid sa probinsya, bakit itong babaeng to nasiraan ng bait? At ang usap-usapan doon, kasi po matalino yan. Dahil sa katalinuhan niya, ayun, nasiraan ng bait. Biblical pala. Sabi ng Bible, do not be overwise. Why destroy yourself? Be as you are. May nag-graduate from KABSU. Umiiyak siya. At ang tinapos niya, mataas. Nag-magna cum laude siya. Summa cum laude. Nung nag-graduate siya, umiiyak. Sabi ko, anak, bakit? Kasi po, kung hindi ko pagbubutihin ang pag-aaral ko, wala akong kakayanan ng magulang ko. Kaya kahit ayaw ko, pinipili ko, I have to beat my body. Kasi hindi ko na po kayang paaralin ang sarili ko. Kailangan isubsub ko ang sarili ko sa pag-aaral. Kasi wala na ho magpapaaral sa akin kung sakali. Sabi ko, gusto mo ba yung ginawa mo? Hindi po. Gusto ko sana maging normal. Na nakikita ko yung maraming estudyante, may panahon sila sa ganitong bagay. Ako, pastor, wala. Pero ang sabi ko, that is right. Huwag mong nasain na maging normal ka. Dapat lagi kang abnormal. Because abnormal means above normal. Sa atin, ang abnormal, kulang-kulang eh. Saan ka nakakita ng above normal tapos kulang-kulang? Kaya like kung sinasabi yung lalapit sa akin, may exam po ako sa susunod na ganito. So sabi ko, anong gusto mo? Pag-pray mo po ako. O sige, mag-pray tayo. Ang prayer ko sa iyo, 100%. Kung 100 items yan, buo 100 items ang check mo. Sabi niya, pastor, ang hirap. O sige, kakong ganon. Kahit hindi mo magawa yung 100, 99 na lang. Kaya yung iba ayaw nang lumapit magpa-pray. Kasi gusto pasang-awa lang. Eh nawala yung pasa. O di awa na lang meron siya. At pagdating sa bahay, yung pasa-pasa ang kanyang inabot sa kanyang magulang. So, remember, no one is exempted because of ignorance. Hindi mo po pwedeng sabihin na, pwede ba yung kasalanan na yan, yung pagkukulang ko, wag nyo na lang i-count sa akin kasi hindi ko alam. No. You have to know kung ano ang patakaran at batas. So knowledge is power. Kapag meron kang kaalaman, you can never be fooled by others. Alam mo kung saan ka lalagay nang hindi ka nag-aagarbyado ng iba. And then pang-apat, self-control. Ang self-control is temperance. Ang temperance sa Tagalog ay pagpipigil. So if your life is undisciplined, it will cause wounds to people. Kung wala kang disiplina sa sarili mo, marami kang sasaktang tao. Sa pananalita mo, maaring okay lang, pero ang dami mo nang sinaktan nang hindi mo alam. You damage the soul ng iba, nang ikaw parang okay lang. Dahil kawalan mo ng disiplina ng tinatawag na pagpipigil sa sarili. So if your life is undisciplined, it will cause wounds to people. If you say, babalik ako sa Monday pero Tuesday wala ka pa, mayroon ka ng sinaktang iba. Tama? Nag-usap kayo, sa Monday punta ako sa iyo. Tuesday, hinintay ka, wala ka pa. Nakasakit ka na ng damdamin. Bakit maraming cell group na hindi lumalagot? Yung iba, nangamatay na ang cell group.
it is because of the cell leaders na hindi tumupad sa usapan at nagpabaya sa kanilang mga tinuturuan. Kaya yung iba nawala na ng gana. Whatever you don't conquer will eventually conquers you. And whatever you ignore will eventually pulls you back. Kapag ang isang bagay na hindi mo pinagtatagumpayan, hindi ka makakausad. Ibabalik ka doon para pagtagumpayan mo yung mga basic sa buhay. So if you don't go back to the basic, you will be sick. Ulitin ko, if you don't go back to the basic, you will be sick. Dito si Peter, he was encouraging us na pagandahin natin ang buhay espiritual. May pananampalataya ka, abay dagdagan mo ng mga bagay na ganito. Kasi ang daming Kristiyano nagsisimba kapag may mga bagong damit. Pero pag walang bago sa kanila, ayaw magsimba. Kapag may birthday niya, doon lang magsisimba. Katsat ako kaninang umaga. From UAE. Sabi ko, anak, kumusta ka na? Birthday mo ngayon. Sabi niya, magsisimba po ako. Kailan ka huli nagsimba? 4 months ago. Magsisimba dahil birthday? At yung huling usapan namin, nakapagsimba na ako sa church na itinuro mo sa akin dito sa UAE. Sa susunod, isasama ko na po yung mga tita ko na kasama ko po rito. After that, hindi naman nangyari. Ngayon, birthday niya. Magsisimba siya. Di ba ito yung madalas kong sinasabi? If you love your looks and never read that books, the Bible, your life will become buloks. If you love your looks and never read that books, your life will become, di ba, pinapaganda lang natin ang outward appearance, pero deep inside, nawawala yung pagpipigil sa sarili. So whatever you ignore will eventually pulls you back. Isang pastor from Samar, tumakbo ng pagka-mayor, natalo. Tumakbo ng pagkapitan, nanalo. Pero nag-take po siya ng ALS dahil hindi niya natapos ang grade 3. So, dahil nakapangasawa ng teacher, so in-encourage ngayon na mag-take ng ALS. So, pumunta siya. Pagdating doon sa school, ang sabi ng teacher, Sir, kayo po ba yung proctor? Alam mo, sa pag-exam kasi may proctor eh. Sabi, hindi, magte-take din ako ng exam. Mas matanda pa siya doon sa teacher. Ano pong ite-take ninyo? Yung pang grade 3. Siyempre, pastor ito. So, take siya ng pang grade 3. Pumasa. Pinabalik siya. Sabi niya, Pastor, pwede na po kayo mag-take ng pang grade 6. Take siya ng pang grade 6. Pumasa. Pastor, pwede na po kayo mag-take ng pang first year. Pumasa. Pastor, pwede na po kayo mag-take ng pang fourth year. Pumasa. Ano ang punto ko po rito? Kaya na palang ipasa ang pang fourth year, bakit nag-take siya ng grade 3? Temperaments. Self-control, ang tawag po doon. Pwede niyang sabihin na pastor na ako. Pero I need to go on the process. Because everything you ignore, it pulls you back. Ibabalik ka rin doon. So, if you cannot overcome your weaknesses, ibabalik ka doon. Kasi si Lord, ganun siya. Hindi kanya ilalagay doon dahil forget na yung iyong nakaraan. It's not. God is wanting us. Every day that passes by, pagtagumpayan natin, even our shortcomings. Anong purpose? Testimony. Di ba? Para tayo makapagpatotoo.
Perseverance. Ito po yung patience, pagtitiis. Yung isa, temperance, pagpipigil. At ito naman, perseverance, pagtitiis. Sino sa inyo nakaranas ng pagtitiis? O yung isa nakatingin sa asawa niya, Pastor. Yung isa naman nakatingin sa cell leader niya, pinagtitiisan niya. So, itong espiritong ito, ng tinatawag na patience, ito yung spirit na nagsasabing no retreat, no surrender. No quitting, never give up, never say die spirit. Ito pala ay bunga, isa sa bunga ng Santong Espiritu. At ito rin pala ang gusto ni Peter na meron tayo. In facing the world, kailangan po natin pagpipigil sa sarili, and we need to have patience. Why? Because love is patient. So, patience is needed in soul winning. Gusto mong mag-win ng kaibigan, gusto mong mag-win ng classmate, gusto mong mag-win ng mahal sa buhay, you need patience. Kasi minsan itong mga taong malalapit sa iyo, ito pa yung number one na ibubuli ka. I was invited na magdaos po ng, ang tawag doon sa patay, necro. Okay. Kasi kinabukasan, ililibing na. At habang nagpipreach ako, may nagpipreach din. Lasing. Hindi mapigilan kasi lasing. So, hindi ko alam kung hihinto na lang ako. Kasi habang nagpipreach ako, dinidibata niya ako doon sa kanyang So, hindi ko siya pinapansin. Tuloy lang ako doon sa gusto kong mangyari. I need the Spirit of God, patience. Nung natapos na yon, natapos na rin siya. Nung tapos na ako, natapos na rin siya. So you see, there are times God is allowing His children to experience those kind of a thing. Kasi tinetest yung patience natin. But I have to go on because I have a mission. I have to go on because I have a purpose. But I have to go on because I have my goal. That the Word of God should be preached in season or out of season. Kung ang paligid ay magulo? Should I stop? Ang sabi ni Peter at saka ni John, nung sila ay pinahinto in the book of Acts, anong sabi nila? So we would rather obey God than man. Binantaan sila, stop preaching. Sabi ng authority, stop. Pero sabi nila, we would rather obey God than man. At ang sabi ni Paul naman, for me to live is Christ and to die is gain. I have to preach the word. Ang sabi nga nun, kasi pakinabang ito, at kung ako man ay papatayin, pakinabang pa rin yun. So, paano yung first day ng pag-share mo? Walang tumanggap. Yung second day, tinuloy mo rin, wala rin tumanggap. Yung third day ng pag-share mo, wala pa rin tumanggap. Dito na masusubok ang spirit of perseverance or patience. Are you thinking, I am not effective? Hindi talaga mo ako tinawag, Panginoon, kaya hinto na lang ako. Sa panahong yon, yung espiritu ng patience is being tested. Yung pagtitiis mo, dito po, tinetest. And naranasan ito ni Jeremiah. One day, Jeremiah was preaching the Word of God. But instead, na ang mga tao tumanggap, binuli siya. Kaya ang sabi niya, Lord, you have deceived me. Sabi ni Jeremiah, niloko mo ako, Lord. Akala ko ba when I preach the Word of God, ang tao maliligtas, liligaya, because what they have heard was,
a message coming from you. But instead of these people receiving you and accepting you as their Lord and Savior, they mock me. Pero ang sabi niya, Lord, bakit ganon? If I share your word, people will bully me. But if I don't share your word is like a consuming fire in my bones. Kung sa Tagalog, Panginoon, ba't ganon? Kung i-share ko ang salita mo, ibubuli ako ng tao. Kung hindi ko man i-share ang salita mo ay parang isang apoy na bumubulalo sa aking buto-buto. Kaya ang sabi niya, i-share ko ang salita mo. Pagtitiis. Pagtitiis. So, when you feel like quitting, then begin to persevere. Pag dumarating yung panahon na parang ayoko na, magsimula ka na magtiis. Alam niyo ba yung kauna-unahan na dumating doon sa arko na ginawa ni Noah? One day, God told Noah to make an ark. And it happened for 120 years of building the ark. Kasi ang hirap. Isang malaking barko na ganito kataas, ganito kalapad, at lahat ng uri ng hayop kailangan makapasok doon. Pagkatapos, ang gagawa lang ay iilan, si Noah at ang kanyang 3 anak, si Ham, si Japheth at saka si Seth. Tapos yung asawa nila, katulong naman nila yon. So, gumawa ang 4, ang mag-aama, ng isang napakalaking bangka o barko. And it took Noah 120 years of even preaching the word of God, saying that there will come, ang sabi nun, a flood that will sink the world. Pero ang mga tao, instead na ito ay magpasalamat because they have heard that kind of message, anong ginawa nila? Pinagtawanan si Noah. Binuli-buli sila. Ang sabi ng mga tao, hey, this man is fool, this man is insane. Gumagawa ng arko na tirik ang araw. Gumagawa ng isang bangka na kahit gapalad na ulap, wala. Ang liwa-liwanag, summer. Pero si Noah gumagawa ng isang napakalaking bangka. Nagtiis siya sa sinabi ng mga tao. Pinagtiisan niya yung lahat ng naririnig niya. Pero ang sabi ng Lord, Noah, continue building it. At nung malapit nang matapos at patapos na, finishing na, God told Noah, sabihin mo na sa lahat ng uri ng hayop. Lumilipad, gumagapang, at naglalakad sa lupa. Pati na iba't ibang uri ng isda, gumawa ka dyan ng parang aquarium. Kasi darating ang isang malaking pagbaha. And Noah just obeyed God. So si Noah, sinabihan niya lahat ng hayop na karinig. Nung marinig ito, kwento ng pagtitiis and perseverance, nung marinig ito ni Mr. and Mrs. Suso, kakita na kayong Suso? Nung marinig nila ito, sabi ni Mr. Suso, sweetheart, tayo na doon sa arko. Huwag tayo makikipag-unahan sa mabibilis. Baka maapakan lang tayo ng elepante, mapipisa tayo. Wala nang magpo-produce ng katulad natin. It took also 100 years para doon sa kay Mr. Suso and Mrs. Suso na gumapang. Gumapang sila kasi ang arko na ilagay sa taas. So, gapang sila, gapang. At nung malapit na sila doon sa barko, ang sabi ni Mr. Suso, sweetheart, let's continue. Pagpasok nila sa daong, ang sabi ni Mr. Suso, huwag tayo sa bukana, maaapakan tayo. Saan tayo? Sabi ni Mrs. Suso, doon tayo sa pinakatuktok. Kung ito yung barko, doon tayo sa pinakasulok. Yung hindi tayo naaabot ng giraffe. Kasi baka dunggulin tayo, mahulog tayo, mamamatay tayo. It took them years. And this is what we call perseverance. Pagtitiis, nung nakarating sila ron,
Saka nagpasukan ang lahat ng iba't ibang uri ng hayop. At ang sabi ni Mr. Suso, ito ang bunga ng pagtitiis. Safe na tayo rito, panatag na tayo, we can now produce and multiply. Pag marunong kong magtiis sa buhay nito, you can produce soul. Kasi hindi ka mag-give up. So patience is not a martyrdom, but it is love that endures. Ha? Bakit yung mag-asawang Suso nakarating doon? Because of love. Sino sa inyo pagkasama niya ang kanyang minamahal, inip na inip siya? Magkasama tayo, nababagot na ako pagkasama kita, pero mahal na mahal kita. Sino sa inyo ganon? Di ba? Pagkasama mo yung mahal mo, parang sana wala nang bukas. Sana'y wala nang wakas. Yung mga ganon ang team song ninyo. Kaya si Mr. and Mrs. Suso, because of patience, and that is the love endurance, they keep continue. Di ba? Naglakbay sila together na wistful memory. And because of love, hindi nila napansin, nandito na pala tayo. Di ba? Dati ayaw mo magpakasal kasi iniisip mo. Kasasagot lang ako kagabi, sinagot lang ako kagabi, tapos nasa isip ko yung pagpapakasal. Parang ang hirap. Bibilang ka ng months, years ng gagastusin. Di ba? Pero you know what? Kapag may pagmamahal, hindi mo mapapansin. Hindi mo mapapansin na, hey, nandito na pala, this is it na pala ito. Di ba? Everything was being provided because of love endurance. Alam mo, kapag ang tao nagmahal, nagiging creative. Ang tao pag nagmahal, nagiging madiskarte. Sino sa inyo nung nagmahal na bobo siya? Ako, pastor, nung sinagot ko. So it's not a martyrdom. Patience is not a martyrdom na magtitiis ka kasi martyr ka. Hindi. Kaya ka mapagtiis, it is because bunga ng pag-ibig. Amen. Di ba? Yung bang galing ka sa Manila, magsisimba ka, pagkatapos naulan pa, bumabagyo pa, pero nandito ka ngayon. That is love. Amen. And then pang-anim is godliness. Sa salitang Tagalog, kabanalan. O other term for godliness is holiness. Iba yung holiness na kapag dumating ka, late ka, ang tawag dyan, holiness. Yung lagi kang nauhuli. So, no fruitfulness, okay, if there is no holiness. Holiness is when you always abide in Jesus and to His Word. Anong sabi ng Bible? If you abide in me and my words abide in you, then ask whatever you will and it shall be done unto you. So, when you live a life that is pleasing, acceptable, and holy to God, you will be fruitful. So, ang kabanalan ay choice. Hindi ini-impart yan. Di yan nakukuha sa pagdikit na didikit ako rito para mahawa ako ng kabanalan niya. Wala pong ganon. Alam mo lang nakakahawa? Sakit. Kung gusto mong maging magaling ka, you have to challenge. Kapag ang haharapin mo magaling, kailangan mag-exercise ka. Magtatrabaho ka. Mag-exert ka ng effort para tapatan mo yung galing niya. Kasi ang galing, hindi nakakahawa. Nakakahamon. Ang sakit, isang buga mo lang, maya-maya, uubo-ubo na yan. Kasi ang sakit nakakahawa, ang galing nakakahanga. Amen. So, when you begin to live a life of holiness, people begin to be attracted to you. Na-attract ang people, ang mga tao, kapag nabubuhay ka na may kabanalan. Hindi sila naiinggit. Ang isip nila, I want to be like you. Ano ang sikreto mo? Alam ko, marami ka rin problema pinagdadaanan sa buhay. Pero hindi ka nagko-compromise kung ano ang dapat i-compromise.
brotherly kindness, ito yung mabuting kalooban. You need to be successful in your relationship to people. Mabuting kalooban. Discipleship is relationship. Be good in relationship. Smile and be nice to people. Be nice but not too nice. Everything na ito ay sobra, ay hindi na po tama. Merong isang mama, kilala ko, pagka nag-iisa lang, talagang, eto lang yung normal niya. Pagka nakasalubong mo, bro, kumusta na? Eto ako, talagang breast out siya. Tapos niya pakita na laging gano'n, pero pag nag-iisa lang. Kumusta ka? Eto. Be nice, but not too nice. And lastly, brotherly love. Be a lover, not a fighter. Sabi mo sa katabi mo, be a lover, not a fighter. Be a good listener and communicator. Enjoy fellowshipping with one another because friendship starts with fellowship. Paano mo siya naging kaibigan? Nakakwentuhan mo eh. Paano siya naging kaibigan? Nakinig kayo sa isa't isa. And that is brotherly love. Giving one another time. Pagkakataon of being with one another. So love is a gift from God. Use it for His glory. John 3:16. Diba? God gave His Son Jesus as a gift to humanity. Alam mo, dahil ang pag-ibig, regalo ito, pagkalooban natin ang isa't isa sa atin ng brotherly love. Hindi man natin kilala sa pangalan ng isa't isa, pero we can love them by including them in our prayers. Amen. Tayong lahat ay tumayo. Gusto kong basahin natin yung talata ng 1 Peter. Talata ng 1 Peter. 2 Peter, verses 1. Chapter 1, verses 5 to 7. Gusto kong basahin natin, balik mo. So, ano raw ang i-add natin sa ating pananampalataya? Anong sabi niya? Supplement, 1, 2, 3, go. So tignan nyo ha, you have to add these 7 qualities to your faith. Diba? Pag binilang nyo yan, 7 yan. Moral excellence, knowledge, self-control, patience, godliness, brotherly affection, and brotherly love. Lahat ng yan, idagdag mo sa pananampalataya mo. At kapag naidagdag mo sa pananampalataya, anong sabi ng conclusion natin? Yung verse 8. 1, 2, 3, go. Magiging more productive ka when you learn more on Jesus. Amen. Panlaban po natin ito sa corrupt world. Panlaban po natin ito para makatakas po tayo sa evil desires ng mundo. Panlaban po natin ang mga qualities na ito na idadagdag natin sa ating pananampalataya so we can even stand against the wiles of the evil one. Every Saturday may Bible school po rito. Mga estudyante coming from different places. Ang mga subject po medyo matitindi. Kahapon pinag-aralan angelology. Sunod na araw pag-aaralan demonology. Hindi para mademonyo,
kung di huhubaran natin ang demonyo sa kanyang kapangyarihan. We have to know the strategy of the enemy. Kahit in the Old Testament, kapag ang isang lugar ay i-conquer ng Israelites, nagpapadala sila ng spy. Tinitignan nila kung ano ang weakness, ano ang strength ng lugar na kanilang sasakupin. And that is what we call strategy. So ganun din sa ating enemy. Ang tanong kanina sa almusal ng kasama namin sa bahay, kaya bang gawin ni Satanas ang lahat? Sabi ko, hindi. Pero lahat ng iniisip ng tao, kayang gawin ni Satanas yun. Meron lang mga bagay na hindi niya kayang gawin. Hindi niya kayang magmahal. Hindi niya kayang magpatawad. Hindi niya kayang magbigay ng buhay na walang hanggan. Kaya kanyang payamanin. Kaya kanyang pagalingin sa karamdaman mo. Pero lahat ng yan, kamatayan sa bandang huli. Lumagay sa isipan ko, it is better to say words that hurts than kills. It is to say words that hurts and then that heals. Because the truth will set you free. Then to say words of comfort, but in the end, it kills. Di na baling magsalita ka sa kanya na parang nasasaktan siya, pero kagalingan naman ang dulot. Kesa pupurihin mo siya ng pupurihin at i-comfort mo siya, pero ang dulo nun, kamatayan ng kanyang spiritual na buhay. Better is open rebuke than hidden love. Pag nasasaktan kayo kahit kanino, pwede niyong sabihin, Kuya, nasaktan ako sa sinabi mo. Ate, nasaktan ako. Pero gusto kong gumaling eh. Tulungan mo ako para gumaling. Kung ikaw naman yung nakasakit, I have no intention na saktan ka. Nasabi ko to kasi ito ang layunin ko. Pero dahil nasaktan ka, could you forgive me? Tawarin mo ko, nasaktan kita. At ikaw naman nasaktan, Kuya, patawarin mo ako. Ate, patawarin mo ako. Sumama ang loob ko sa iyo. Brotherly love. Let us consider one another. May kanya-kanya tayong kahinaan. But when love operates, it rules. And when the love of God rules, it creates life. And that life is eternal. It produces joy in the Lord. Habang tayo nasa diwa ng pananalangin, imagine na lang ninyo, saan kaya ako naging mahina? Sa pagtitiis? Sa pagpipigil sa sarili? Sa kababaang loob? Sa moral excellence? Sa pananampalataya ba? Try to think of all those things. And God wants us to possess all those 7 qualities that should be added to our faith. Mga anak, add-ons. Lord, order ako. At yung o-orderin ko, Panginoon, yung 7 qualities na yan, na maidagdag sa aking pananampalataya para lalo po, Panginoon, ako kalugdan mo. Sino sa inyo nangangailangan? Kahit isa man lang doon sa qualities na yan, dahil alam mo, wala yun sa iyo. Kindly raise your hand. Now is your moment. Now is your day. Gusto ko lang, Lord, maging tapat sa iyo. Masyado akong aburido. Masyado akong naaawa sa sarili ko pag hindi na pangyari ang gusto ko. Yung pagpipigil sa sarili, Panginoon, kahinaan ko yun. Habang tayo mga anak nasa diwa ng panalangin, let us pray. Lord,
Ito ang sitwasyon namin ngayon. You know our desire. You know our strength. You know our weaknesses. You know our upside down. Alam mo ang lahat sa amin. Hindi kami mahihiyang lumapit, Panginoon, dahil magulang ka namin. Hindi kami mahihiyang lumapit dahil kailangan namin, Panginoon, ang mga bagay na ito na may dagdag sa aming buhay upang maging maayos, Panginoon. Kami, personal, at sa pakikisalamuhan namin sa ibang tao. Help us, Lord. Totoo na marami kaming pinagdaanan at minsan bumabagsak kami dahil kulang kami nito. But today, Lord, we ask the knowledge coming from you. Help us to learn more of you. Help us to love your word. And help us to love people and to serve them. And help us also, O God, to walk with faith, to walk together with you, because we cannot do it by ourselves. Kailangan ka, Panginoon namin. Inyo po, Panginoon, pagkalooban ng iyong mga anak, ng aming kahilingan. We will not ask for money. We will not ask for fame. We will not ask for power. We ask for wisdom. We ask for knowledge. Because we cannot rule even our families, O Lord, if we lack wisdom coming from you. Kung kulang kami sa kaalaman, kung kulang kami sa karunungan, paano namin naharapin ang mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin? Mga pamilya, Panginoon, mga cell members, mga mahal sa buhay, mga kaibigan. Lord, make us a servant. Humble and meek. Tagapaglingkod, Panginoon, na marunong magpakumbaba. Dahil naroon ang espiritu ng pagpipigil at pagtitiis. Gawin mo kami, Panginoon, tagapaglingkod mo na nagmamahal. Na hindi kami magtatanim ng galit sa mga negatibo na aming nakikita. O maging sa iba to sa amin ng mga tao. But then help us, O Lord, to bring all those things in prayer and to live it in front of you. Revive us once again, O God. Make us pure once again and holy. And make our faith, O Lord, continuously shining, and even the light that comes from you. To always fan the flame, O Lord, in our lives. To let it keep burning, O God. Upang kami po, Panginoon, ay patuloy, O Diyos, na makalapit sa iyong trono ng mayroong pagpapakumbaba at pagmamahal sa iyo. I-bless mo po, Panginoon, ang mga anak mong narito. I pray, Panginoon, from head to foot, dumaloy ang espiritu ng kagalingan. Kagalingan ng buhay. Kagalingan ng pamumuhay. Kagalingan ng pangangatawan. Kagalingan sa lahat ng kailangan. Salamat, Panginoon, muli sa iyo. Salamat. This is all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, pwede na po tayo.